Hello, good day. So ngayon po ay pakita natin kung paano gamitin ang system. So dito po muna tayo sa loan tab at palitan po natin yung details dito. Then balik po tayo sa dashboard. Ito yung laman ng ating system. So click lang natin itong capital para makapag-add po tayo ng capital natin. So input lang natin yung date. Kung magkano yung capital natin sa business. Then select natin yung capital. So pwede rin pong withdrawal dyan. Same process lang po. So, after ma-submit, meron na po tayong capital. Lalabas naman po dito yan. Then pwede na po tayo mag-register ng mga borrower. So input lang po natin yung mga details ng ating borrower dito. Then automatic po siyang ma-add sa ating borrower. Ito na. So after po natin ma-input yung details ng borrower, click lang natin yung submit. Then makakapag-create na po tayo ng loan after natin ma-create yung borrower. So pwede na tayo mag-add ng loan. So click lang natin tong loan. Then ito po. Mag-load po dyan yung pangalan ng borrower. Naka-drop down po yan. So select lang po natin sila. Then yung loan date kung kailan sila mag-loan. Amount. Sample here is 10,000. So interest rate natin. Ito po. May option po yan. Meron tayong monthly and annual. Then declining balance and flat rate. So alam niyo naman po yan. So monthly rate po tayo and click natin yung flat rate. 5%. So gawin natin 0.5. So frequency, meron tayong daily, weekly, and twice a month, and monthly. Click natin yung monthly terms. So kayo kung bahala, 5 months. Loan purpose. Then click submit po na. After maklik yung submit, mag-generate po yan ng payment schedule and loan agreement. So after po ito, check po natin. So okay na po. So punta tayo sa loan data. Doon po siya lalabas. Pansin niyo po nabawasan yung ating cash balance and redagan yung ating total. Kakaroon din po ng data dito yan. Tayo dito sa loan tab. So ito na po yun. Automatic na siya nag-record yan. Ito po yung ating payment schedule and loan agreement. So yan po. Palagay lahat po ng detalye dyan. So yung nga kanina bago kayo mag-input, kailangan i-input mo na yung details ng company at lumabas sa ating generated forms. Kaya na po, nakalagay na po yung repayment schedule. So naka-flat rate po tayo rito. So ibig sabihin po ng flat rate is yung yung buong amount ng kanilang niloan, doon po magbabase yung interest na. Ito po, nakalagay naman po. And pipirma na lang po tayo rito sa loan agreement. Then, ulit tayo sa dashboard. Mag-add ulit tayo ng isang loan. Try naman natin yung declining balance. So, lagay lang po natin yung loan details. Monthly, tapos declining balance tayo. Ating monthly rate. 5 months. Palitan natin. Lagay natin 5% para kitang-kita natin. Click submit. Then po, mag-generate na ulit siya. After po mag-generate, check ulit natin sa loan sheet. So, tira po ulit siya. Then click natin yung payment schedule and loan agreement. So, yan po, no? Ito po yung tinatawag na declining balance. No? So, yan din po yung details. No? Nakikita niyo po yung interest is pababa po siya. No? So, principal niya is bumababa rin. So, ito po yung declining balance. No? So, ito naman po yung details as nasa baba po yung loan agreement. Ito. Ipiprint nyo na lang po ito after natin mag-generate.
Ito po yung loan agreement. Okay po dyan yung detalye ng loan ng ating borrower. Ipirma na lang po tayo. So, balik po ulit tayo sa ating sheet. Ito naman tayo ulit sa dashboard. Tapos click natin yung payment. So, ito na po yung magbabayad na yung ating mga borrower na. So, click lang natin yung borrower's name. Then, lalabas po yung loan ID dyan, selector. So, select natin yung loan ID dyan. So, pwede po dyan kahit ilan yung loan ng current borrower natin. Po, automatic po magpapopulate yung payment number, due date, and yung amount. Tapos meron din po itong option for regular monthly dues, advance, and penalty, and other charges. So, submit lang po natin. Automatic na po siya magkakaroon ng payment. Bawasan yung loan balance ng borrower. Ito nyo naman po. No? So, nagkaroon na tayo ng net profit. Total collected natin, nalagay na rin. Saka yung principal. Yan po, mag-update po lahat yan basta po meron na tayong input. So, check natin dito sa client portal natin. Click natin yung name and then yung loan ID. So, lalabas po yung details ng loan nila. Lagay na po si Spade. So, ito po. Kung client portal is parang summary po ng borrower natin. Para po madali nating ma-check. Then, balik po tayo sa dashboard. Ito naman po yung sa interest. No? So, kapag interest po, yung iba nating borrower is interest lang yung binabayaran. So, dito po tayo magpupunta. So, click lang natin yung borrower's name, yung loan ID nila na interest lang. Then, automatic po magpapopulate yung interest ng kung ilang payment nila yung interest lang ang mabayaran. Then, click submit natin. Okay na po, na-process na po. So, ito po, interest lang po yung binayaran. Ang mangyayari po niyan, yung principal is mapupunta dun sa susunod na due date. So, check po natin dito. So, papansin nyo po is, ang nabayaran lang niya rito ay yung monthly interest. Then, yung principal niya na 2,050, ay yung principal na 2,000 is nalipat dun sa susunod na monthly dues. So, nadoble na po yun. So, ito na po yung logic ng system na pag-interest na ang binayaran. So, balik tayo sa dashboard. Check natin sa payment na kung nag-update ba. So, click natin yung borrower, yung loan. So, magiging payment number 3 to, no? Then, dapat is napunta doon yung principal sa susunod. So, ito po, nag-update na siya. Naging 4,050 siya instead of 2,050. Kasi na-carried over po yung principal dun sa previous. So, pag pinlik natin yung submit niyan, automatic na po yan ma-mark as paid. Madadagdag na sa ating total collected. So, ito po. Check natin sa client portal. So, ito na. Paid na po siya. Balik ulit tayo sa dashboard. So, ito naman po yung sa delete function. So, ito na. Kapag gusto natin mag-delete, dito lang po. So, pindutin lang natin yung borrower dyan. Then, yung option, no? So, ano ba yung di-delete natin? No? Loan, transaction, borrower. Kapag borrower po ang pinili natin, yung buong details po lahat, no? Matatanggal lahat, pati yung mga loan niya. Kapag loan naman po, yung loan lang po yung matatanggal niya. So, example, ito yung loan 002, tanggalin natin. 001 pala. Delete natin yung yan pa. So, check muna natin. So, papapilate naman po siya. So, delete natin yung loan 002. So, click natin yung delete, then makiklar po yung loan. So, ito lang po is gagamitin natin. Example is may nagkamali tayo ng input. Nagkamali tayo ng interest rate na nilagay, nagkamali tayo ng terms. So, yun lang po yung process, yung purpose ng delete. So, ganun lang po ginagamit yung system. Panoorin nyo lang po ito ng buo. Kung may hindi po maintindihan, magtanong lang po sa amin sa page. So, yun po. Salamat.